Naku po, tila mas lalong lumalawak ngayon mga kapatid ang kaguluhan dito sa Middle East dahil hindi lang Amerika, Israel, Iran ang nagbabakbakan ngayon mga tol. Dito sa balitang panonoorin natin mga kapatid, no? Inatake ng Saudi itong Yemen. Bakit, anong nangyari? Yan ang ating pag-uusapan. Samahan ninyo ko mga tol. Audio Jungle. Magandang araw sa lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Talagang maraming nakakabiglang mga balita ngayon mga tol. Dahil etong nakaraan lang ang pinag-uusapan natin is yung lalong lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ngayon meron bago mga tol. Saudi government inatake ang Sanaa Airport sa Yemen, no? Aba International Airport ginantihan at gumanti naman din mga kapatid etong Yemen dito sa Saudi. Ano ba ang dahilan at kanilang inatake ang Yemen mga kapatid, no? Aalamin natin yan, pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Nagbibigay po tayo ng mga komentaryo at reaction sa mga maiinit na balita ngayon mga tol. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Inatake ng mga rebeldeng Houthi ang Yemen, ang Abha International Airport sa Saudi Arabia. Kinumpirma ito ng Yemen Armed Forces at sinabing umatake sila bilang ganti sa pambobomba ng Saudi Arabia sa Sanaa International Airport nitong Lunes. Okay, so Houthi ang umatake sa Aba International Airport sa Saudi yan mga tol. Yung ang umatake dyan is Houthi dahil bilang ganti daw yan sa pag-atake naman ng Saudi government dito sa Sanaa Airport. Oras sa Yemen. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصار The Saudi enemy persists in continuing its unjust blockade on the Yemeni people. الجائر على الشعب اليمني وفي تمام Pare-pareho silang Arab nation mga tol, nagbabakbakan sila ngayon. الساعة 1:54 At exactly 1:54 p.m. this Monday, the Saudi enemy committed a blatant act of aggression using دقيقة Ang Houthi rebels ay suportado ng Yemen Armed Forces. Batay sa ulat, inatake ng Saudi ang paliparan upang hindi makalapag ang eroplanong nagmula sa Iran. Lulad ng nasabing eroplano ang ilang delegasyon ng Yemen sa state funeral kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. So nagpunta sila sa Iran, ngayon hindi sila makabalik, hindi sila makalapag ng airport dahil inatake ng Saudi Arabia. Ng Yemen sa state funeral kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kasama ang ilang pasyente at medical supplies. Nagawa naman ng pilotong mailihis ang eroplano at makalapag sa pantalan ng Hodeidah. Ang kauna-unahang pagtatangka at pagpasok ng Iran sa nakalipas na 10 taong airspace blockade ng Saudi sa Yemen. So 10 taon nang may airspace blockade ang Saudi government dito. So lumapag ang Iranian-backed Houthi militia sa lumabag ang Iranian-backed Houthi militia sa umiiral na airspace blockade ng Saudi Arabia. Okay. Kinukundina ng grupong Houthi ang anilay brutal na agresyon ng Saudi government na natitiyak nilang suportado ng Amerika at Israel. من ظهر يومنا هذا Its warplanes against Sanaa's International Airport targeting it with a number of airstrikes. الاثنين قام العدو السعودي بالعدوان The aim was to close it to humanitarian flights transporting patients to and from Sanaa's International Airport. السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي. Nagbabala ang Yemeni Armed Forces na aatakihin din nito ang mga eroplanong dadaan sa Saudi airspace hanggat hindi nito inaalis ang airspace blockade sa Sanaa Airport. Nako, eto na nga mga tol. Mukhang may sisiklab na panibagong bakbakan dito sa gitnang silangan. Ngayon parehong Arab nation to, Yemen at saka Saudi Arabia mga tol. Dahil matagal na palang may blockade, may airspace blockade ang Saudi Arabia dito sa Yemen. Kaso umatake ang Saudi, kasunod daw yan ng paglabag ng Iranian-backed Houthi militia sa umiiral na airspace blockade ng Saudi Arabia.
So ang nangyari mga tol, nagpalitan ng pag-atake ang dalawang panig, itong Saudi at saka itong Yemen, itong Houthi. Nauna nang inatake ng Yemen ang King Fahd Airport at ilang oil depot ng Saudi Arabia. Nagpasalamat ang grupo sa Iran sa pagtulong sa kanila sa paglunsad ng pag-atake. Ang Sana'a Airport ang tanging paliparan na access ng Iran at Yemen sa isa't isa. Nag-iisang paliparan, so malaking dagok sa kanila ngayon yan. Ang Sana'a at ang hilagang bahagi ng Yemen ay baluwarte ng Houthi militia na suportado ng Iran. Habang ang Aden at timugang bahagi ng bansa ay sakop naman ng internationally recognized na Republika ng Yemen na suportado naman ng Saudi Arabia. Nahati sa dalawa. Kasunod ng pangyayari, inianunsyo ni Yemeni President Rashid Al-Alimi ang pagbabawal sa anumang Iranian aircraft na pumasok sa Yemen na tahasang pagtaliwas sa Houthi-backed armed forces. Yun nga may dalawang panig mga tol. Yung isa kakampi ng Saudi. I also clearly affirm that the state will not allow any aircraft to violate Yemeni airspace in the future. Ayon sa Yemeni leader, patuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang mapalaya sa Houthi militia at magkaroon muli ng commercial flight sa Sana'a Airport. So itong government na to, itong leader na to ng Yemen, hindi nila suportado itong Houthi. Upang mapalaya sa Houthi militia at magkaroon muli ng commercial flight sa Sana'a Airport para sa kapakinabangan ng mga sibilyan. Ipinag-utos rin ito sa Yemen Republic Security Council na siguruhing mapipigilan ng Iran na maudyukan ang mga Yemeni nationals na sumama sa giyera sa rehiyon. Bradley Robuza. Nako, kaya nga mga tol, ito kadugtong nitong balitang to mula rito sa Net25. Alamin natin, ano naman ang nangyari doon sa Saudi, mga kapatid. Kasi ayon dito sa balita, Saudi Arabia niyanig ng mga missile at drone strikes mula naman sa grupong Houthis. Ito, pag-usapan natin. Nagpakawala ang Houthi movement ng Yemen ang mga ballistic missile patungo sa Saudi Arabia Grabe, ang gulo no? bilang ganti sa umano'y pag-atake sa kanilang bansa. Dahil sa nangyari, tila nalusaw ang 4-year truce sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Houthi military spokesperson Yahya Saree na tinarget ng kanilang puwersa ang Abha International Airport sa Saudi Arabia bilang tugon sa tinawag niyang lantarang agresyon ng Riyadh laban sa Yemen. Well, yung Houthi naman ang umatake dito sa sa Saudi, no. Hindi naman yung mismong kanina yung pinapanood natin ni Yemeni leader. 'Di ba? Gusto niya nga mapalayas yung mga Houthi dun sa lugar nila para magkaroon ulit ng commercial flight doon sa kanilang airport, no. So ngayon, eto mga tol, hindi natin alam kung hanggang saan aabot mga tol etong bakbakan na to kasi etong Saudi may malakas na puwersa din palang itinatago at ngayon ay binabawian din naman sila ng Yemen ngayon. Inakusahan ng Houthi ang Saudi Arabia na nasa likod ng airstrike at nangakong gaganti kung may susunod pang pag-atake. Bunsod ng insidente, nagtipo ng libu-libong taga-suporta ng Houthi sa Al Sabian Square sa Sana'a. Kinundina nila ang umano'y airstrike. Ito mga taga-suporta ng Houthis pala itong mga to. At nagpahayag ng suporta sa leader ng Houthi at sa armadong puwersa nito. We Yemeni people have come out in anger against this unjust aggression. خرجنا غضبا أمام هذا العدوان الجائر الذي يسعى إلى Which seeks to tighten and continue the blockade on our Yemeni people. خرجنا غضبا أمام هذا العدوان الجائر الذي يسعى إلى تمكين الحصار ومواصلة الحصار على شعبنا اليمني وإننا خرجنا هنا في We have come out here today at this hour in support of our leader Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi. هذا اليوم وفي هذه الساعة تأكيدا لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على إعلانه And his announcement on the day of Al-Hajjah Hijrah and in support of the statement issued by our armed forces. تصريحه الذي أعلنه يوم الهجرة وتأييدا لبيان قواتنا المسلحة. Nako, medyo tumitindi ngayon mga kapatid ang sigalot dito sa Middle East, no? So nadagdagan ang naglalaban-laban at nadagdagan ang mga sumasabog na lugar. Dahil nitong mga nakaraang buwan ang nababalitaan nating nagkakaroon ng mga pagsabog. Una sa Iran, Israel, sa Kuwait, sa Bahrain, sa Jordan,
sa Oman, sa Qatar, 'di ba? Sa Lebanon. Ngayon eto na mga tol, Saudi at saka eto sa Yemen mga tol. O kasama rin pala yung UAE, may mga naganap din mga pagsabog doon. So lumalala talaga ngayon ang tensyon dito sa gitnang silangan. Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga OFW, ingat po kayo at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, so sa mga nanonood, ano ang inyong masasabi tungkol dito sa mga balitang to? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento at reaction sa ibaba, sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid. Peace out.